Okay guys, so ngayon i-apply na natin yung natutunan natin dun sa lecture video natin. No? So, ang problem natin ngayon is to plot the following points in the graph. So, ito yung graph natin. Nakikita na natin siya ngayon dito sa ating screen. No? So, itong given natin, numbers 1 to 7, nakalagay dyan yung points natin, which is points A, B, C, D, E, F, G, and their respective coordinates. So, napag-aralan natin kung paano natin i-represent yung coordinates ng mga points natin sa pamamagitan ng numbers na nasa loob ng parenthesis natin. No? So, halimbawa, meron tayong point A. No? Halimbawa, itong nakikita natin ngayon dito, we have point A, which is 1 and 6. Okay? So, we learned sa ating lecture video na ito yung ating point. At ang unang number na nasa loob ng ating parenthesis is representing the x-axis. Okay? And the second number is representing the y-axis, no? So, we can write it this way, no? Point A, so x-coordinate and then y-coordinate. So, lahat ng bibe natin dito, ganyan yung magiging representation natin, no? So, yan ang gagamitin natin ngayon to plot the following points dito sa graph. So, simulan na natin. Okay, so simulan natin dito sa point A, having a coordinate of 1 and 6. So, alam natin na yung first number is yung x-coordinate, which is 1. And then, ang coordinate natin ng y is 6. So, that means, imumove natin ngayon itong ating line here hanggang dito sa 6. So, ngayon, nakuha na natin yung coordinate natin. Ito yun. Positive 1 ng x and positive y na 6. So, ito yung point natin dyan. So, this is point A, no? So, yan yung point A natin. So, sulat natin. Point A, which is 1 and 6. Okay? So, ilocate naman natin ngayon itong point B. Okay? So, hanapin natin itong point B natin. Meron tayong coordinates na negative 2 and negative 5. Okay, so, parehong negative tayo, sa baba tayo ng konti. B is negative 2 and negative 5, no? So, ang x-axis natin is negative 2, which is this one. Okay, so, from negative 2, bababa tayo to negative 5 na y. So, negative 5 na y. So, pababa rin dahil negative ang ating y coordinate. So, ito kasi yun, negative 5, y coordinate. So, dyan sila nag-meet. So, that means, ito ang ating point B. Okay, so, sulat natin para di tayo malito. So, this is point B, which is negative 2, negative 5. Okay, so, sunod na natin tong point C. Ito yung point C natin. Negative 4 and positive 7. So, yung y natin is positive 7 and ang x natin is negative 4. So, ito yung positive 7 natin. No? So, move backward tayo until negative 4 kasi negative 4 ang ating x coordinate. So, kung saan sila mag-meet, yun ang ating point. Okay? So, that means, ito yung ating point C, which is negative 4, positive 7. Okay, so simulan na natin hanapin itong point D natin, which is positive 3, positive 8. So, pareho silang positive, no? So, simulan natin i-plot, manggagaling sa ating x-axis, which is positive 3, going up to positive 8 na y-axis. Okay. So, ito yung positive 8 natin na y-axis. Okay. So, kung saan sila mag-meet, yun ang ating point D. Okay. So, that means, ito ang ating point D right here. Okay. So, i-label lang natin para di tayo malito. Point D is positive 3, positive 8. Okay, so, proceed na tayo sa point E. So, ang point E natin is positive 4
negative 5. So, positive ang ating x-axis. Since ang ating y-axis is negative 5, so, magmumove tayo pababa, no? So, positive 4, pababa. Positive 4 na x-coordinate, pababa, all the way to negative 5 na y-coordinate. Okay, so kung saan sila mag-meet, yun ang ating point E. Okay, so that means, ito ang ating point E. Okay, so i-label na natin yung point E, which is point E, positive 4, negative 5. Hanapin na natin tong point F natin, which is positive 3, positive 5, no? So, positive ang ating x-axis, so aakyat tayo papunta sa positive 5. Ito yung positive 5 natin na y-axis, no? So, kung saan sila mag-meet ng positive 3, yun ang ating point F na hinahanap. So, ito yun. Okay, so i-label na natin point F, which is positive 3, positive 5. And finally, kunin na natin itong point G, no, which is negative 5, positive 8. Okay, so negative ang ating x-coordinate, so dito tayo magsisimula, no? But positive ang ating y, so pataas ang move natin. So, ang y natin is positive 8. So, ito yon, no? So, move tayo pa atras. Dahil negative ang ating x-coordinate. So, kung saan sila mag-meet, yun ang ating point G. So, in this case, ito ang ating point G. Right here. Okay? So, i-label na natin siya. Point G. Negative 5, positive 8. Okay guys, so nasagutan na natin lahat ng question natin. So we are now ready para sumagot ng mga problems natin involving distance formula. Hi guys, the video that you saw is part of our lecture course sa engineers.org. So we are inviting you to register sa aming website www.engineers.org. And you can enroll to our free courses na makikita ninyo sa aming website. We also have a collection of e-books in our library na magagamit ninyo sa inyong pag-aaral. We are also asking for your help and support sa aming YouTube channel. Please like, subscribe, and click on the notification bell para lagi kayong updated sa mga posts namin.